Welcome sa Kalingap Elia Vlogs. Bago ang lahat, umpisa tayo sa pakisuyo na mag-subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab. Huwag niyo pong kalimutan din ang kaibigan ko si Kuya Jens. At magandang umaga sa inyong lahat. Dito ay madaling araw, alas 4 ng madaling araw. At ang topic natin sa umagang ito ay tungkol sa walking pneumonia na nababalita ngayon, acute sa ibang bansa, no? Ang tawag dito sa Italy ay pulmonite da Mycoplasma pneumoniae. Kaya sinasabi nga sa atin ngayon na mag-ingat tayo, mag-mask, maghugas ng kamay at hindi tayo exempted sa anumang sakit, lalo na gumagala ngayon. Marami tayong natutunan doon sa mga nakaraang epidemya, no? Yung tungkol sa COVID at maraming namatay na tao dahil nga anong aral, ipinagwalang bahala nila yung nakakamatay na sakit. At magandang umaga po dyan sa inyong lahat. Nakita nyo, balot na balot ako, ano? Ako po ay nandito sa bansang Italia at grabe dito, nag-iiyelo sa amin. Katunayan, nandito ako, naka-heater na ako, pero naka sharp. Tawag dito sa amin sa Italy ay sharpa. Pati yung ulo ko, sabi nga yung ulo nating kalbo ay nilagyan ko pa rin ng sombrero na makapal na hindi tayo lalamigin dahil nag-iiwas tayo magkasakit nitong sakit na gumagala nga ito. Sabi nga sa salitang Italiano, no? Paano maiwasan yung ganitong sakit? Sabi nga pagkatapos paano mapapagaling? Sa salitang Italiano ay tramite applicazione di procoli di medici ben conosciuti e verificati. Unang-una daw kailangan ay malalaman natin ang sakit natin sa pamamagitan ng doktor kung alamin at i-verify niya ang nalaman niyang sakit natin, ano. Pero may mga sintomas, sabi nga walking pneumonia epidemics had been reported in parts of Europe. Sabi nga meron na dito sa amin din, ano, sa parte ng Europe. Ano ang dapat nating malaman? Sinasabi na gaya sa China, no, dito rin sa Europe ay meron na mga nakitaan ng mga ganitong sintomas ng Mycoplasma pneumonia, a bacterium that causes walking pneumonia. Gaano ito kaseryoso? Kaya bibigyan ko kayo ng tip kung paano at anong nangyayaring kaganapan dito sa amin na dapat mag-ingat din kayo dyan sa Pilipinas, ano? At dyan ay malapit kayo sa China at yun nga sabi nga several European countries have been reported the rise in cases of pneumonia in children this year. At gaya din sa China na kung paanong dumadami din dito sa Europe. Ang infection na ito ng bakteryang ito ay dahilan nito ng mild respiratory infection to severe pneumonia. Kaya kailangan mag-iwas tayo sa mahawa sa may mga sakit. Itong sakit na ito, ng pneumonia na ito, ay nakukuha sa mga kadalasan ng mga edad, mga bata, no?
mga bata, at ayon sa public health ng France, sinasabi na halos 30 to 50% ng community ay meron ng naapektuhan ng ganitong sakit ng mga kabataan. Kaya saan ba ito nakukuha? Sabi nga ito daw ay nakukuha sa hangin, sa pamamagitan ng hangin, at ito ay nakakahawa. Ito ay may they can fill with fluid and plus causing symptoms as a cough and trouble breathing. Umpisa ka ng pag-uubo at nahihirapan kang huminga, gaya ng inyong lingkod mo. Medyo barado ang ilong natin. Sabi nga, sa 6 na bansa dito sa European Union o kaya sa European Economic Area, ay na-report na ang karagdagang pagdami nito ng infeksyon, at madalas na ito nga nadadulot ng bakterya. Makita dito din na kulang, hindi naman siya katulad ng COVID-19 epidemics. Pero sabi nga, paano natin ito malalaman? Ano ang mga sintomas nito? Sa ibang bansa, ang gaya ng Denmark and France, ay sinasabi na ito ay dumadami na. Epidemic na ito, lumalala, At sinabi nga ni Han Boudou-Words, na senior researcher ng Denmark, na sinasabi 10% ay na-test na nila mga tao, ay maski ang mga doktor ay positive din sa mycoplasma na sakit na ito, na pneumonia, itong tinatawag na walking pneumonia, Kaya nakakabahala ito dahil maski doktor din nahahawa. Ito ay tinatawag na gaya ng influenza ng mga trangkaso na nade-develop ang ganitong klase ng sakit. Katunayan, ang inyong lingkod ay nagpa-injection na at sabi ng doktor ko ay magpa-injection kayo para at least maiwasan kayo. Tawag dito naman sa amin sa Italy na anti-influenza. Libre yun dito sa Italy. Kung meron dyan sa inyo sa Pilipinas, maaga pa lang para maiwasan na yung mahawa kayo ng ganun sakit, ay pa-injection kayo ng anti-flu. Tanungin nyo ang doktor ninyo, mas maipapaliwanag nila ng maayos. Kaya sabi nga dito ay dumadami na sa parte namin dito sa Europe. At gaya nga, but the other common infections as flu and respiratory and viral emerge plasma, sabi nga. At sabi din ng isang dalubhasa dito na alam namin na sa ibang punto na pwede itong bumalik, at madidetect ito ng mga doktor, at pabalik-balik lang, at makikita din sa mga ibang bansa. Sabi nga, paano ito naman dumadami? Itong bagay na ito ay dumadami itong nakaraan lang na 6 na buwan. Lumago siya, dumami, at mas malala sa China. Dahil doon nga siguro sinasabi nila na nag-uumpisa. Pero yung sinasabi ng na-analyze ng sa surveillance data ng 24 countries simula nung April hanggang September 2023, na nakakita sila ng mataas na insidente sa Asia. At ngayon dumadami din dito sa amin sa Europe. Dito sa parte sa Denmark, sa Sweden, sa Switzerland, sa Wales, at kababalita lang nakaraang buwan.
at marami pang dumadami. Bagamat dito sa amin sa Italy hindi pa ito, sinasabing acute ano, kumbaga sa ano, konti pa lang. Pero naagapan na dahil ngayon nga hinikayat ng, ah, Bureau of Health dito sa Italy na ma-injeksyonan ng mga mamamayan ng libre. At sabi nga pa, bakit, dumadami itong walking pneumonia ito ngayon sa panahon natin ngayon. Sabi nga, sinasabi ng mga health official na ito rin ay, dumami pagkatapos ng COVID-19 ano, dahil at gaya din na sinasabi na kailangan mag-ingat dahil ito'y nakakahawa din. Kung noon ang COVID-19 ang pinupuntiri ang matatanda, ngayon naman ang pinupuntiri ay mga kabataan. At sabi nga ito ay dahan-dahan, dahan-dahan ito. Ang tawag dito ay reappear post-pandemic. Dumadating at ito ay dahan-dahan at nakakahawa at dumadami rin mga bansa ang nahahawa ngayon at hindi na ito kataka-taka. But they feel to be unusual low level and amid restriction. The circulating pandemic. Kaya dito sa amin sa Europe, ito ang nangyayari na nag-uumpisa na, ano. Sa Pilipinas, ganun din na hinikayat natin na mag-ingat. Pero sabi nga ng isang dalubhasa dito na there's a little bit more we used to but we don't see is as concerned now because Mycoplasma is usually disease that impact children and school children. Kaya ito lang sakit na ito ay mas delikado ang mga anak-anak natin, mga apo. Ayun. Na sinasabi na kaya pinag-iingat tayo. Kaya mga diyan sa Pilipinas ay kikisuyuan ko na kung halimbawa may nararamdaman na huwag na kayo magtipid. Dalhin nyo na agad maaga pa pag may mga sintomas ng inyong mga anak. Sabi, balula yan, naglat-naglat lang yan, flu lang yan, tawag na yun, trangkaso lang yan. Huwag natin ipagwalang bahala dahil yung buhay ng mga anak natin, apo natin ay napakalaga, no? At mas delikado ngayon sa kabataan. At huwag din tayo kasiguro sa mga edad na, mga lolo katulad ko, no? Kay mga kalingap, mag-ingat kayo. Yung mga nanonood sa atin, sa kalingap, mga brother and sisters, mag-ingat po kayo dahil sabi nga, health is wealth. Hindi tayo makakapagtrabaho kung tayo may sakit at paano kakain ng buong pamilya kung tayo ay tatamaan ng ganitong sakit. Kaya sa mga kalingap, mga kaibigan ko ay hinikayat ko kayo na laging maghugas ng kamay, malinis sa katawan, at yung pagkain, hugasin yung maigi. Tapos sikapin na pagkakain ay hugasan din yung mga plato, no? Pati yung mga, sabi nga, mabilis tayo kakain pero pagdating sa hugasan ay ang bagal, ano? Tuturoan. Yan sakit sa atin sa Pilipinas. Diba, pasalamat tayo may hinuhugasan dahil sabi kami, kumakain pa tayo. Pag wala tayong hugasan, ibig sabihin wala tayong kakainin. At dito naman sa amin, grabe ang lamig talaga kahit saan ka pumunta. Kaya ang hirap magtrabaho. Saka dito mas madali dito mahawa dahil kulong na kulong.
Kaya dahil yung fog, hindi katulad ng tag-init, yung hangin dire-diretso. Samantalang 'pag winter, kulob, yung hindi nag-e-evaporate kahit yung mga usok ng kalsada ng mga nakukuha sa kotse, yung usok nakaano lang yun, nandiyan lang yan sa baba, malalanghap yun ng mga tao. Kaya naalala ko noon, nung mag-umpisa yung COVID-19, isa lang na taga-Kuwan ang isang Italian na galing sa China, dumating dito sa amin sa may parte ng north ng Italy. Ang dami nang nahawa. Sabi nga, libo-libo ang namatay. Kaya hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Kasulat nga sa Lucas 21:11 na sabi nga, tanda yun ng pagbabalik ni Panginoong Hesus, na sabi nga, ang epidemya, tagutom, tapos mga digmaan. At yan ay hindi nalilingid sa inyo na nagaganap. At mas nga kami nga, nagtatrabaho kami bilang caregiver dito, domestic helper dito sa bansang Italy, bilang OFW, lagi kami naka-gloves, Katunayan, papakita ko sa inyo yung gloves na ginamit ko kanina. Yan po, ito gloves. Disposable siya, pagkatapos gamitin, tapon. Kanina, pagdating ko ay hinubad ko siya doon sa ibabaw ng mesa. Hindi ko pa tinatapon sa basurahan. Pero malinis naman yung amo kong ano lang naman yung umawak ako sa amo ko, na pagkatapos ay iniga ko siya, pinalitan ko yung pampers niya. Okay, yun lang trabaho ko sa gabi. Higa ko pag natutulog yung amo ko. Balik ko na nun, kinabukasan na. Ngayon, linggo ngayon. Happy Sunday sa inyong lahat, Ngayon, linggo ngayon ay araw naman ng pahinga. Priority natin ay ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, bukas tayo ng Biblia. Dumalo kayo sa mga pagpupulong. Sabi nga, spread love, yung pag-ibig sa kapwa. Saka, bukat kayo ng kasulatan. Mamaya ang gagawin namin, ga-attend kami bilang Jehovah's Witness. Kami dadalo ng pulong. Pagkatapos ng pulong, kakain, tanghalian, sama-sama ang kapatid. Tapos magpipreaching kami. Meron kaming cart. Namimigay kami ng libreng mga magazines. Pagkatapos, kipag-usap sa mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Panginoong Hesus Kristo sa Mateo 24:14 na pangaral ang mabuting balita sa tinatayang lupa. At mga bansa. Kaya katapos noon ay pabalik na naman kami papunta dito. Nagte-train kami, mga 1 oras mahigit ang biyahe. Kaya, ngayon nga bago nung dadalo ng pulong ay yung pag-ibig din sa mga kapatid, Kaya gawa kami ng leche plan. Yung mga kapatid, bibigyan namin ng mga leche plan. Pakita ko sa inyo yung leche plan ng ginawa. Sabi nga, yung pag-ibig hindi pinakikita sa salita lang, pati rin sa gawa. Pakita ko sa inyo. Yan. Ka-ready na yung leche plan. Yan, may mga pangalan niya, mga kapatid. Yeah. Kasi sa panahon tayo ng sabi nga, lalamig ang pag-ibig, pero sa atin ng mga Kristiyano ay pag-ibig ay napakalaga. May kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Kahit sa mga maliliit na bagay na pwede natin maalala, mga kapatid,
may share kahit sa munting bagay, nagpapakitang mahal natin sila. Katunayan ngayon ay matamis yan 'no, kung paano ang kapatid naman kung may diabetes, eh, pasensya. Hmm, tignan mo, hindi tag-iisang leche flan yung bibigyan ko yung mga kapatid at, eh, hating gabi na rin ako natulog tapos maaga ako ngayong gumising 4:00 pa lang, ito nagba-vlog na. Ito ang buhay namin dito 'no. Kaya dahil sa pagmamahal natin sa ating mga anak, mga apo, ay pinakikita natin na sa lahat ng panahon, sa mahirap na panahon, ang pag-ibig ay mainit, lumalagablab. Sabi nga, hindi lang sa salita, kundi pinakikita ito sa gawa. Kaya, happy Sunday at huwag niyo pong kalimutan, ulitin ko, paki-subscribe niyo si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, katapos si Kalinga Prab, at si Kuya Jens, at ang pakisuyo na mga kasama kong mga sa reactors, sa BSM Reactors and Defenders, at yung si Ate Mighty Emmy, ang Merge, pakisuyo na mga kasama niya rin, subscribe ninyo. Tapos yung mga Kalingap charity vloggers, paki-subscribe niyo po sila lahat. At isang maligayang linggo. At sabi nga magbasa tayo ng Bible at ikapit ito, isa buhay. Iwasan yung mga away-away sa social media dahil yan ay makakasira sa iba at makakasira din sa inyo. Sabi nga, ang pag-ibig ay naipapakita sa mabuting gawa. Ito pong muli, ang inyong kaibigan si Kalingap Ed Vlogs nagpapasalamat na tangkilikin lagi ang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang. Happy Sunday. Bye-bye.